Okay mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw ho sa ating lahat ngayong araw ho ng Martes. Ika-19 na ho ng Disyembre taong kasalukuyan po mga kababayan, mga kanalays. Panibagong live, panibagong reaction, opinion, analyze na naman po matutungayan nyo dito sa ating YouTube channel. Walang iba ko po ang inyong lingkod host, Chris Ulo. At sa mga bagong pasok pa lang ho dito sa ating munting programa, welcome na welcome ho kayo kay Chris Ulo, ha? At sa mga kababayan ho nating OFW dyan, saan man panig man ho kayo ng mundo naroon ngayon, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo po lahat mga kababayan. Okay, update ho tayo rito sa pagkamatay no ni isang napakagaling veteranong aktor ho no diyan sa mundo ho ng showbiz, si Rolando Valdez po ano. Update ho tayo sa balitang ito. Actually, marami ho hanggang ngayon ho hindi pa ho matanggap din ho ng kanyang mga panatiko. Alam naman natin mga kababayan, syempre sino-sino ba yung mga umiidolo diyan? Ako nga isipin nyo, ganitong edad kahit papaano medyo bata-bata pa ano, umiidolo diyan sa isang Rolando Valdez. Paano pa kaya yung mga nakasabayan niya o mga kaedad niya nung 80s, 90s? O hanggang ngayon ho, may mga katanungan pa ho sa kanila. Excuse me, pasensya na medyo ikonting ubo ha. May mga katanungan ho, mga kababayan ho, yung mga ilan nating mga netizen, mga kababayan, sa pagkamatay ho nito ni Mr. Rolando Valdez, na bakit kaya daw sa ganitong edad niya na 76 years old, naisipan niya pa raw kung magpakamatay. Yun ho kasi ang lumalabas sa investigasyon ho, report ho, galing ho dyan sa Philippine National Police, sa QCPD. Ito raw ho'y nagpakamatay, nagpatiwakal, nagpakamatay at gumamit ho ng kalibre 45 ho na mismong sa kanya ho yata yan. Kasi alam naman natin mga kababayan, lahat naman ho ng tao, no, aminin natin mamamatay tayo lahat. Mauna-una lang yan. At iba-ibang cause lang, iba-ibang sanhi, iba-ibang kwento lang ho kung ano mismo ang kinamatay ng isang tao. Minsan nga pa naglalakad tayo, di ba, dyan sa isang street, sa isang kanto, makikita natin may nakaburol. Ang unang tanong dyan, sino yung namatay? Pangalawang tanong, ano kinamatay? Lahat ho ng namamatay na tao, may kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang dahilan bakit siya namatay. Pero pangkaraniwan hong sanhi, cause ng ikinamamatay ng isang tao, yung tatanda ka. No? Pinanganak ka, tatanda ka, at pagdating mo sa pagkatanda mo, may mga mararamdaman ka ng iba't ibang sakit, hanggang sa lumala, hanggang sa mawalan ka ng buhay. So, ang ibig sabihin po natin dito, ang pangkaraniwang kwento ho ng isang tao pag namamatay, kadalasan ho, ang cause, ang dahilan, nagkasakit. Pangalawa na lang ho, yung mga kwentong na disgrasya, or nagawan ho ng krimen, kaya ho sila nawalan ng buhay. Pero pangkaraniwan ho talaga, ibig sabihin pangkaraniwan, normal, kaya ang tao ay namamatay dahil ho sa isang sakit. Kaya marami hong nag-iisip, nagtataka bakit kaya ito si Rolando Valdez, although may sakit, ay naisipan niya pa kayang magpakamatay. Sa edad hong 76 years old ho yata o 77, na kung iisipin natin, kung titignan natin, kung i-analyze ho natin, napakaswerte na ho ng ganong edad, no, na naabot mo yung ganong edad, 76, 77. Napakaswerte mo na kasi yung iba ho kasi 50 plus, may iba nga 40 plus, iba 30, 20 plus. Iba nga bata pa, namamatay na. So kung mararating mo yung ganong edad, 76 years old, napakaswerte mo na mga kababayan, mga ka-analyze. Pasalamat ho tayo sa Diyos, no? Kaya marami hong nagtataka bakit ho sa edad ho ni Mr. Rolando Valdez, sa ganung edad niya, although may sakit siya, naisipan niya pa hong magpakamatay. Ang sabi raw ho kasi sa iba't ibang balita, social media platform, sa iba't ibang TV news,
na-depress daw ho ito sa kanyang sakit. O kaya naisipang magbaril or magpakamatay. Nako, kahapon mga kababayan, yung in-upload ho natin video, pinatugtog, pinlay ho natin dito ho sa ating munting channel, munting programa ho, yung isa sa mga eksena na tumatak ho sa atin, no? Na napakagaling umakting niya doon sa eksena na yon sa pelikula ho nila Julina Magdangal at Marvin Agustin. 90s yan eh. O, talagang tumatak sa isipan natin yan. Ngayon mga kababayan, bago ho natin pag-usapan muna, meron pa ho kong ipi-play na isang video na kung saan ito rin ho isa sa tumatak ho sa atin na kung saan napakagaling ho ni Rolando Valdez dito ho sa eksenang ito. Ito hong eksena, video clip ho sa isang pelikula, kasama niya ho si Dingdong Dantes, Aga Mulak, no? Iba't iba pang artista nandito. Itong eksenang to, isa rin ho ito na tumatak ho sa ating isipan, yung ginawang acting eksena ho rito ni Rolando Valdez. Panood ko sa inyo mga kababayan, bago ho tayo magpunta sa topic ho na about ho sa update ho sa kanyang pagkamatayan. No? Ito, pakinggan natin mga kababayan, panoorin natin. 7 Sundays ho ang title ng movie na ito. Dingdong Dantes, Aga Mulak, at may mga iba't iba pang artista. Okay. 7 Sundays movie ho yan. Video clip lang. Tay, kaya ba ayaw niyo magpatingin sa doktor? Hindi. Hindi, Ray, hindi nyo naiintindihan. Hindi, sandali. Hindi. Alam mo to, kuya? Ano, ginagago niyo lang kami? Hindi ganun, Ray. Hindi cancer ang sakit ng tatay. Mali yung unang findings sa kanya. Eh, ba't niyo sinabi sa amin kaagad? May balak ba kayo sabihin? O parang wala kasi. Parang wala. Usap na kami. Nag-uusap kayo. Kayo lang. O ikaw lang. Brian, Tayo nung tumawag kayo sa akin para humingi ng tulong sa tindahan. Alam niyo na ba na wala kayong sakit mo? So, ginamit nyo lang yung para tulungan ko si Kuya. Sinamantala mo naman. Pucha. Bray, hindi ko sinabihan si tatay na hingang ka ng pera, ah. Tay, di ba sinabi ko wag? Hindi. Ang intensyon ko lang naman tulungan yung tindahan eh. Gusto ko, magtulungan kayo magkakapatid. Tay, alam niyo ba yung pakiramdam na para kang charity case na kailangan laging tulungan? Sana tinira niyo naman ako ng konting dignidad. Sana pinaniwalaan niyo ako nung sinabi kong, Tay, sabi ko, kaya ko to. Hindi naman kasi magkakaganon yung kung na-manage mo ng maayos dati yun. Napakayabang mo talaga! Napakayabang nito. Ako naman at tanga ko naman dahil pinaniwalaan ko na totoo at bukas sa loob mo yung pagtulong mo. Ako na nga, tumulong ako pa mayabang. Wow! Kahit kailan kasi tingin mo sa tao, puro pera lang ang habol sa'yo. Tumutulong ka lang naman para ipamukha sa amin na wala kami narating sa buhay. Ikaw meron. Magaling ka, di ba? Why are you taking it against me na may narating ako sa buhay? Why? Is it my fault? Na unlike you and Kuya, I chose to stay and study? Huwag na natin tapusin ho itong video to kasi medyo mahaba, mapapahaba ho yung vlog natin. Isa ho yung eksena ho na yan na tumatak din ho sa atin. No, yung gaano kagaling ho umacting ito si Rolando Valdez. Yung istorya ho ng video clip na yan, nagpanggap siyang tawag dito, may sakit. No, nagpanggap siyang may sakit diyan. Para yung kanyang mga anak magkasama-sama at makasama niya para mapunta niya sa bahay, mapapunta niya kasi nga matanda na siya, so sobrang busy ho ng kanyang mga anak.
hindi na ho siya nadadalaw at hindi na ho sila nakakapagsama-sama kasi may iba't ibang istorya na ng buhay, mga anak nila. At sigurado yung ganitong eksena, istorya, nasasalamin ho sa totoong buhay. Mga kababayan, ito update ho ito tayo sa pagkamatay. Sinasabing nagpakamatay raw ito si veteranong aktor na si Rolando Valdez. May bali-balita ho mga kababayan na ito, although sinasabi ho ng CIDG, UCPD, na itong si Rolando Valdez na isa sa magaling at nabibilang sa pinakamagaling ng aktor sa showbiz business. Although, basahin natin. Although sinasabi, no, hindi natin alam kung final na ho yan, kung okay na ho yung investigasyon na yan, kung tapos na, kung case closed na ho ito. Pero matapos hong masabi na ito ho si Rolando Valdez, di umano, nagpakamatay daw talaga, ginamit ang kanyang sariling kalibre 45. Sabi ho rito sa balita, natagpuang may gunshot wound si Rolando Valdez. Habang may hawak na baril sa loob ng kanyang kwarto. Ayon sa QCPD, base report Marisol Abdurrahman sa 24 oras, isinailalim sa paripin test at ballistic test ang mga kasama ng aktor sa bahay bilang standard procedure. Ayun dito ho sa report mga kababayan, yung mga kasamahan ho, mga tao, no, mga kasambahay ho yata yan doon mismo sa bahay ho ni Ronaldo Valdez, isinailalim ho sa paripin at ballistic test. Kasi mga kababayan, alam niyo yung paripin test, titignan kung may pulbara ba sa katawan, braso mo, kamay mo, palad mo, kung nakapagpapatok ka ba ng baril. Kasi matagal ho mawala yung pulbura na yan pagka gumamit ka ng baril, nakapagpaputok ka. Sa paripin test at ballistic test ng mga kasamang aktor sa bahay bilang ballistic test. So yung ballistic test naman parang ano yan sa baril. So ibig sabihin, maaaring may mga tao doon na meron ding may mga baril. Siguro personal nilang gamit yan. Ano natin sa balita mga kababayan, pero hindi na ho natin papakita yung video kasi sa GMA to. Baka ma-copyright tayo mga kababayan. Pakinggan natin. Pumanaw na sa edad na 76 ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Sa gitna ng pagluluksa ng pamilya at kasamahan sa industriya, ang paggulong ng investigasyon sa ikinasawi ng aktor. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Sa kanyang Instagram post, inanunsyo ng aktor at singer na si Jano Gibbs na sumakabilang buhay na ang kanyang ama, ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Hiniling ni Jano ang privacy habang nagluluksa ang kanyang pamilya. Ang award-winning actor na si Valdez ay mula sa pamilya ng mga taga-showbiz. Kabilang sa mga sikat sa kanyang pamilya ang dalawa niyang anak na sina Jano at Melissa Gibbs. Manugang niya ang aktres at singer na si Bing Loizaga. 1966 nang umarangkada ang kanyang karir sa showbiz. At simula noon ay sunod-sunod na ang mga ginampanan niyang role sa pelikula hanggang sa telebisyon. Napanood rin si Ronaldo sa ilang programa ng GMA gaya ng Bebo Tinga, Mga anak! sitcom na Bahay Mo Ba To? At Meant to Be. Hello, babe. Ayon sa pulisya, natagpuan si Valdez sa loob ng kanyang kwarto pasado alas 3 ng hapon kahapon at may tama ng bala. Sa loob din ng kwarto may nakitang isang baril. Si Sir Ronaldo Valdez po ay nakaupo sa kanyang sa upuan po at wala na pong malay. May tama sa kanyang right temple po. At
At yung baril na nasa kanyang kamay pa rin. Itinakbo ang aktor sa ospital pero idineklara itong dead on arrival. Ang QCPD nagsabing nagsasagawa sila ng masusing investigasyon sa pagkamatay ni Valdez o James Ronald Dulaca Gibbs sa tunay na buhay. Dahil may nakitang baril sa kwarto, isinailalim sa paraffin test ang lahat ng tao sa bahay ni Valdez. Bahagi ito ng standard operating procedure para sa mga insidenteng posibleng ginamitan ng krimen. At hindi nito ibig sabihin na may kinalaman sila sa nangyari. Hinihintay pa ang resulta ng paraffin at ballistic test. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdo. Ayan ho mga kababayan, malinaw ho sa balita sa credit rin sa 24 oras. Yung mga kasamahan ho ni Ronaldo Valdez sa kanyang bahay, tahanan, sumailalim ho sa paraffin test at sa ballistic test. Ibig sabihin, may mga tao doon na mayroon ding may barel. So, ibig sabihin, mga kababayan, hindi naman ako polis, di mo ako investigador, no? Buti kung talagang, kasi sabi, si Ronaldo Valdez daw ho talaga ang kumitil sa kanyang buhay. Buti nagagawa pa yung pagputok ng barel. Hindi bumabaksak yung baril sa lapag, sa semento. Ibig sabihin, nasa kamay pa rin niya. Kumbaga, hindi natanggal. Kasi, ang pagputok kasi nakaranas na ho kasi ako pumutok ng barel, no, sa isang, tawag dito, gun shooting range. Malakas ho kasi ang niyan. Pitik sa kamay. Lalo na 45 yan. Malakas pumitik yan. Buti, ibig ko sabihin, pagputok niya sa kanyang ulo, hindi bumaksak yung baril sa lapag. At nasa kamay niya pa rin. Katanungan lang naman, no, mga kababayan. Ito si veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Matatandaan pa ho nating nag-post ho ito ng larawan ni Catherine Bernardo. At pabirong nagsabi na rebelde. Kasi nagbagong buhok hairstyle ito si Catherine Bernardo. Nagpakulay. Nakatuwa niya, sabi niya rebelde. Kay Catherine Bernardo. At ito naging Sir Lolo. Itong si Ronaldo Valdez kay Catherine Bernardo sa ginawa ho nilang pelikula nung nakaraang taon. So yan po mga kababayan, yan lang po muna update, no, sa dito. Sa pagkamatay ho ng veteranong aktor, isa sa pinakamagaling na artista ho rito sa ating bansang Pilipinas, dito sa showbiz business, pagkamatay ho ni Mr. Ronaldo Valdez. Kita-kita na lang ulit po tayo mga kababayan sa panibagong vlog, panibagong live. Ako po pala ang inyong lingkod host Chris Ulo. Paalam po pansamantala. Bye-bye.